patuloy pa rin na lumalala at umiigting ang digmaan ng Russia at ng Ukraine dahil sa patuloy pa rin na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Itong si President Donald Trump ay magpapataw na o bibigyan na ng deadline ang Russia ng 2 linggo para sa peace deal. Pakinggan at panoorin po natin to, pero bago po lahat, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Binigyan ni US President Donald Trump ng 2 linggong ultimatum ang Russia kung talagang seryoso ito sa pagkamit ng kapayapaan sa Ukraine. Do you believe the Russians are being disrespectful when they say that your criticisms of Putin are simply an emotional response? And do you still believe that Putin actually wants to end the war? I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks. Within 2 weeks, we're going to find out very soon. We're going to find out whether or not he's tapping us along or not. And if he is, we'll respond a little bit differently, but it'll take about a week and a half, 2 weeks. We have Mr. Witkoff is here, is doing a phenomenal job, is dealing with them very strongly right now. They seem to want to do something, but until the document is signed, I can't tell you. Nobody can. I can say this. I can say this, that I'm very disappointed at what happened a couple of nights now where people were killed in the middle of what you would call a negotiation. Ito kasi 'di ba, kumbaga itong Amerika ay pumapagitna sa digmaan ng Ukraine at ng Russia. At ang gusto lang naman dito ni President Trump ay magkaroon po ng peace deal o ng kapayapaan between Ukraine at ng Russia. Naalala po nyo, no, diba, nagkaroon po ng sagutan, no? Nagkaroon po ng misunderstanding si Zelensky at itong si President Trump. Doon po sa White House, first time ever po yun na nagkaroon po ng ganon. At saka meron pong mga media sa White House. At yun nga po, no, nang dahil po sa usapan po na yun ni Donald Trump at ni Zelensky, ay pinalayas o pinaalis itong si Zelensky. Diba, nung panahon na yon. Pero itong si Zelensky po, yung leader po ng Ukraine, ay gusto po talagang pakipagkasundo dito po sa Amerika. At nakikipagkasundo po talaga itong Ukraine. Nakikipag-usap po si Zelensky para po sa peace deal. Kaso nga lang po, ito pong Russia ay parang ginagago po itong Amerika. Pinapaikot-ikot po sila. No, kumbaga, hindi po sumasang-ayon sa gustong mangyari nito ni Donald Trump itong si Putin. Kaya po ganito po ang nangyayari ngayon. Kumbaga sabi nga po dito ni President Donald Trump, disappointed daw siya dahil sa ginagawa daw po ng Russia. Dahil parang wala pong nangyayari doon sa peace deal. Kaya binigyan na po ng palugit nito ni President Trump si Putin ng 2 linggo para malaman kung talagang seryoso itong si Vladimir Putin sa kapayapaan o sa peace deal. Very disappointed by that. Very, very disappointed. Yeah, please. Hindi naman na nabanggit nito ang hakbang na gagawin ng US sakaling pinaglalaruan lamang sila ni Russian President Vladimir Putin. Yun nga yung parang ganun po yung nangyayari, parang pinapaikot sila ni Vladimir Putin, di ba? Kumbaga tapos dire-diretso pa rin ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Kapayapaan nga, kaya nga pumapagitna itong si Donald Trump o ang Amerika para magkaroon na po ng kapayapaan between sa dalawang bansang naglalaban na yan. Pero itong si Putin ay ang tigas ng ulo, kumbaga talagang ginagawa pa rin niya yung gusto niyang gawin. Parang hindi kapayapaan ang gusto niya. Kasi nung simula, 'di ba, nung sinabi ni President Trump to na gusto niya ng kapayapaan, pag-uusapin niya yung dalawang leader na yan, ay umuo itong si Vladimir Putin na siya naman daw ang gusto niya talaga ay kapayapaan. Pero kabaliktaran po, no, ng ginagawa ni Vladimir Putin dahil patuloy niyang binobomba o talagang ginegera itong Ukraine. Kaya ito mo si Donald Trump ay nadidisappoint na talaga. Kaya binigyan niya po ng 2 linggong palugit para makausap itong si Vladimir Putin dito po sa peace deal na to. Giit kasi ni Trump na hindi na ito masaya sa nasabing sitwasyon dahil tila pinapaikot-ikot na lamang sila ni Putin. President Zelensky says he's ready to sit down with you and Vladimir Putin in Geneva. And it sounds like General Kellogg is working on... Diba? Malinaw na malinaw, President Zelensky says he's ready to sit down with you and Vladimir Putin in Geneva.
'Di ba? Itong si Zelensky gusto ng kapayapaan, gusto makipag-usap sa kalaban nilang si Vladimir Putin at dito po kay Donald Trump para po sa kapayapaan. Sumasang-ayon siya mulat sa pool. Nagkaroon lang po talaga sila ng misunderstanding nung nasa White House. Pero itong si Vladimir Putin ay pinapaikot-ikot lang po itong si Donald Trump, itong si President Trump at talagang tuloy pa rin ang kanyang pagbomba dito po sa Ukraine. Kaya naguguluhan na po talaga at nadidisappoint na itong si Donald Trump. Preparations for that. Are you planning to sit down with the two of them in Geneva, and when? Well, I will if it's necessary. You know, it takes. We have to. I think I'm at this point. I wish it would have been that way a couple of months ago, but at this point, we're working on President Putin, and we'll see where we are. I think we're doing fine, but we'll see. I don't like what's happening. That's one thing I'll say. I don't like when I see rockets being shot into cities. That's no good. Diba? Kasi nga itong si Putin ay patuloy pa rin po ang pagratsyada ng panggegera dito sa Ukraine. 'Di ba sabi nga ni Donald Trump, 'di ba? Ayaw niya nang nakikita niya. Nadidisappoint siya kasi nga yung mga city nga sa Ukraine ay patuloy pa ring tinitira ng missile ni Vladimir Putin. Kumbaga walang po nang sa yung peace deal. Kaya nga gustong-gusto rin makausap nito ni Donald Trump itong si Putin. Dahil nga po nawawalan po ng saysay po yung kanilang pinag-usapan. Parang pinaglalaroan nga po itong Amerika. That's one thing I'll say. I don't like when I see rockets being shot into cities. That's no good. Tama. We're not going to allow it. Sa kabila nito ay nangangamba si Trump na patawan ng parusa ang Russia dahil maaaring magresulta umano ito sa destabilisasyon ng status quo. Magugunita pong labis na nadidismaya na si Trump dahil makailang ulit na nagpulong ang kinatawan ng Ukraine at Russia, subalit hindi pa rin nakakamit ang pangmatagalang peace deal. Kumbaga nasa kamay yan ni Putin kasi yun nga parang China talaga rin itong Russia, ang tigas ng ulo. Kumbaga ganyan po yung mga komunistang bansa, talagang ayaw nilang makinig sa ibang bansa na ang gusto lang naman ay kapayapaan, kaya nga pumapagitna itong Amerika. Kahit na meron na silang usapan, tuloy pa rin nilang ginagawa na girahin yung bansang kalaban nila. 'Di ba? Ganyan po itong si Vladimir Putin, walang isang salita. 'Di ba? Ganyan din po yung China. 'Di ba sa atin kung tatandaan niyo, 'di ba, nakipag-usap po tayo diyan sa China noon, 'di ba po? Yung natin, yung ahensya natin na yon. Pero ilang araw lang po at tandaan nyo araw lang. Sila po ang una-una na rin na lumabag noon. Kaya nga po sabi ko noon, 'di ba? Sana wag na tayo makikipag-usap sa China ng mga ganung deal. Sayang po ang effort natin. Kaya nga po mula noon, hindi na po nakipag-usap ang Pilipinas para po sa kapayapaan sa ating West Philippine Sea. Ganyan na ganyan din po ang ginagawa nitong Russia. Hindi sila nakikinig sa kahit sino. Kahit itong Amerika, ang adhikailan ng Amerika ay pumagitna sa dalawang naglalabang bansa na yan at para magkaroon ng kapayapaan. Pero ayaw sumunod dito ni Vladimir Putin. Samantalang itong si Zelensky ay talagang gusto na rin talaga ng kapayapaan at handa siyang makipag-usap kay Vladimir Putin para matigil na itong digmaan na to. Inakusahan din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Putin na hindi ito seryoso sa pakikipag-ayos dahil sa patuloy na ginagawang pag-atake. Yes. Дійсно чекали на те, що вони скажуть адженду з їх боку, що їм потрібно. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну, потім вони сказали адженда або меморандум, що там, я не знаю, що вони придумають, буде одразу. Saka syempre, kaalyado kasi ng Amerika ang Ukraine. Kung patuloy pa rin na gagarahin ng Russia ang Ukraine, syempre hindi pa rin titigil ang Amerika para tulungan o dumepensa dito sa Ukraine. 'Di ba? Kaalyado nila yan Kaya nga sabi kanina ni Donald Trump, 'di ba? I will not allow it kasi patuloy pa rin nilang tinitira ng rocket itong mga city sa Ukraine. Maling-mali talaga dito si Vladimir Putin. Після обміну ми не дочекались. Наша сторона з русскими зв'язувалася. Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. We asked the United States, they are waiting too. Di ba? Nag-aantay lang din ng Amerika. Samantalang nagkaroon na ng maraming deal, exchange nga rin ng prisoners. Pero wala pa rin feedback dito kay Vladimir Putin. Kay Putin na talaga ang problema. Sa tingin ko po talaga dyan ay gusto talagang sakupin
ni Vladimir Putin itong Ukraine. Gusto niya makuha talaga yan. Kaya ayaw siyang tumigil na paggera dito sa sa Ukraine. Kahit ano pang deal na mangyari diyan ay hindi po titigil itong Russia dito sa labanan na to ng Ukraine at ng Russia. Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО. Але ми б хотіли, як і ви, мати Yun абсолютно talaga yung napaka-importante, yung transparent na conversation, 'di ba? Para magharap-harap talaga sila, para mag-aalaman talaga kung ano mga gusto nila at mga ayaw nila. Kaso nga lang itong si Vladimir Putin ay talagang pinapaikot-ikot yung dalawang bansa na yan, yung Amerika at ang Ukraine. Pero kasi ang Amerika talaga pumapagit na lang para tumigil na po ang gera na yan. Kaya nga itong si Donald Trump ay bibigyan na talaga ng 2 linggo lang itong Russia para mag-decide o para makipag-usap kung ano ba talagang gusto niya. Dahil wala marami na pong buhay ang nawala, maraming inosenteng nawawalang buhay dahil po sa digmaan na to. Ayaw ni Donald Trump yon, ayaw ng Amerika nun. Dahil syempre, kaalyado niya unang-una yung Ukraine. Pero ang Amerika hindi naman umuopensa dito sa labanan na to, dumidepensa lang din naman sila. Dahil kaalyado na lang Ukraine. Kaso nga lang si Vladimir Putin ayaw talaga makinig at ayaw sumunod sa napag-usapan. Kaya nadidisappoint na po talaga itong dalawang bansa na to, itong Ukraine at ang Amerika dito po sa Russia. абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важлива, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною. Ayun lang po natin pong nagawa ng reaction video. Ano pong maiko-komento nyo dito sa ating napanood na video? Dahil tayo po talaga, hanggat din natin talaga sa dalawang bansang naglalaban na to ay kapayapaan. Dahil lagi ko pong sinasabi sa inyo ay wala pong totoong panalo sa digmaan. I-comment down below kung ano sa loobin nyo. Huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe. Like this video kung gusto natin reaction video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.